pag-iisipan po nila yan kung dapat ba na pailan na agad o intayin pa muna ang Korte Suprema. Ayan. Kasi syempre, kung sinabi ng Korte Suprema, pwede ka mag-file uli ng February 6. Pag sinunod mo yun, edi inuurong mo na yung kinekwestiyon. Yung nauna. Na Nakabudol na. nabudol daw si Kuya. Maliwanag po mga kababayan, so mababaliwala yung una at ito na lang ang pag-uusapan, yung panibago na kung sakaling magkakaroon ng impeachment complaint ulit. Opo, at saka sa paglilinaw din doon sa ating mga nakikinig po, maaaring yung iba dyan ay nag-react nung nag-desisyon ng Korte Suprema. Ang desisyon po ng Korte Suprema ay hindi naman po ukol sa merito ng kaso, kundi proseso lamang. So, maaaring ulitin yung dating isinampa at maaaring dagdagan kung sa tingin nila ay... may dagdag nga daw kasi nga itong... dapat dagdagan. Yun, sabi nga nila, pwede nga daw dagdagan kasi nga dito sa issue ni Madriaga na marami siniwalat na galing daw nga sa maruruming pamamaraan yung pera na ginagastos ng mga Duterte, kasama na si Sara Duterte. Yun. Ang magiging kaibahan lang, magkakaroon ng pagkakataon ang Vice Presidente na makapagsalita even sa House. So, kailangan depensahan na niya yung sarili niya kung madidepensahan niya. Yun. Nasa kay Sara na yan kung paano niya didepensahan pa. Alam naman natin na hindi makapagsalita at hindi nga makapagkatwiran sa mga tao kapag tinatanong ayaw sagutin yung mga tanong. Yun yung magiging problema niya. Ito na. Dito, maganda to attorney malaking issue ito. Pasok. Ang 24 billion pesos na multa ng DOE ang Solar Philippines ni bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Kinansela rin ang higit 11,000 megawatts na kontrata ng kumpanya. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nabigo ang solar na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy sa nakalipas na 2 taon. Paulit-ulit din daw silang nagpapadala ng abiso at show cause orders, pati na rin ang mga paalala para i-renew ang performance bonds. Pero wala umanong tugon ang Solar Philippines. Kasama sa ipinapataw na parusa ang performance funds, mga kontraktual na obligasyon at iba pang bayarin tulad ng training and development fund. Hi ka. Yan mga kababayan, yung ating driver Tuwa po. Nganyo Eto na mga kababayan, attorney kasi nga eto na Alam mo, minsan sa sobrang kakasalita, sobrang kakabanat, sobrang parang pagiging opensa ka ng opensa na hindi ka nagdedepensa, hindi mo iniisip kung paano ka babalikan meron ka pa rin palang dumi o meron ka ring itinatago na mga dapat mong sagutin sa bayan at sa gobyerno. Eto na ngayon, nabubuking. Yan. Ika nga, may kasabihan tayo, he who comes to court must come to court with clean hands. So, kailangan medyo malinis ka kung meron ka ikikritisismo na gagawin. So, eto lang, medyo tila mabigat po ito, Kasi, syempre, pag tinignan natin yung merit ng sinasabi, tila hindi daw naka-perform yung kumpanya ni Congressman Leviste. So, sa dulo, wag natin tignan yung personalidad, tignan natin yung kung may violation ba. Correct. At dapat sagutin nila. Kasi yan ay, yan ay obligasyon sa tambayan. Kung nirepresent mo na magiging mura ang solar energy, na kaya mong gawin to, gawin yan. So, kailangan pakita mo. Ngayon, kung hindi mo may due process pa naman po yan. Kung hindi niya mapapakita na justified yung hindi niya pagkakadeliver, tila malaking problema nga po yan. Para sa kanya. Para sa kanya at sa kumpanya niya. Oo, kasi kailangan niya itong malaking pera. Kasi malaki. Ayon sa balita, 30 billion more or less binenta niya yung prangkisa. Uy. Di ba napag-uusapan nga natin? Baka naman may, alam mo na. Napag-uusapan natin yung 30 billion, maraming magagawa yon. Maraming magagawa na maganda para sa ating turismo dyan sa Pilipinas. Kasi nga, si Attorney DJ namamangha sa ilang mga simpleng-simpleng pagkakasalansan lang, pero nagiging turista ng iba't ibang bansa dito sa pinuntahan natin. 'Di ba? Yung 30 billion
Napakalaking pera na nun para pagandahin yung pong napakaraming lugar dyan sa Pilipinas. Tulad niyan, di ba, yung sabi mo yung Manila Bay. Oh, simpleng ilaw lang yun at simpleng ayos, maganda na yun eh. Di ba? Actually, alam mo, nakakalungkot din in a way, no? Kasi nakita ko daming turista rito, no? We set aside yung geopolitics, ano? Tingin ko talaga kung ang gobyerno siguro medyo talagang gagamitin niya yung kanyang kapangyarihan, whether local o national government, para mas pagandahin, kaya. At yung ilang bilyon na nakulimbat sa sambayan ng Pilipino, pero mo kung gagamitin mo yan, ano, pag-i-improve ng nakulimbat talaga na no? Sigurado na no? Nakakalungkot lang po. Pero wag ko tayo mawalan ng pag-asa at baka naman someday soon mas may mga matitino pa na malalagay sa gobyerno. Leader, magiging leader. Mga leader, no? At sana umayos, no, yung ating proseso kagaya ng party list, no, na tila na abuso din. So sana maging mas maayos at yun nga lang, tingin ko parang hindi nga kaya yung 6 na taon kung ayusin mo talaga. Hindi kaya. Siguro kung mabilis lang, Tony, mga 2 dekada. Oo, kagaya ng mga ginawa nila rito, no? Paliwanag mo sa kanila. Kasi way back 15 years ago, dito sa lugar na pinupuntahan namin, hindi ganito ka-proseso at hindi ganito kaganda. Medyo na bago talaga at na-develop nila yung kanilang mga lugar para sa turismo. At pati na rin yung mga sarili nila. Ano yung ibig sabihin ng mga sarili nila? Nung araw makikita mo kung saan-saan merong dumudura, merong mga madumi, as in madumi. Ang mga kanilang mga CR, ganun na nga, iba talaga. Pero mga kababayan ko, dumadami na ng tao, baka magkaroon tayo ng ibang rito. Wala ang signal. Mawala na signal, paalam na tayo at tutuloy natin to. Huwag kalimutan ng The Pinoy Street Lawyer Official, Facebook po. Yan. Para kung gusto nyong matuto ng mga wellness, cycling, and everything else. Yan. So, paano mga kababayan? Babalik po kami mamaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nasaan na yon? Wait lang. Eto na. Paalam na tayo. Bye-bye. Para dito na yung mga tao.